Cesar R. Arangues. At ito pong aking pet, si Fire, isang Burmese python. At ito si Joy, isang red-tailed boa. Si Fire po, nasa top 5 siya, the biggest snake in the world. So, Burmese python siya, tsaka lifespan niya nasa 20 years. Yung male nasa 15 feet or 16, yung female siguro aabot hanggang 23. And then the red-tailed boa po, nasa 6 feet or 7 feet siguro, depende sa pag-aalaga ng tao. Matagal na, nasa 6 or 7 years na. Mas nauna si Fire and then si Joy. Si Fire po kasi is, nung kinuha ko siya, kinagat niya ako. So siya yung type ko talaga. And then si Joy okay naman. Isa siya sa mga pinakauna kong na-acquire na snake. Na-acquire ko po si Fire sa zoo, sa El Toro Zoo sa La Casillana, owned by Mr. Elic B. Divino. Way back 2016 siguro. Si Joy, nakuha ko po siya kay Mr. Eric Lim from Bacolod. Kanang dalawa is sila ng CWR permittee si Eric Lim, and then si Mr. Elic Divino is farm permittee. So legally acquired talaga. First po, curiosity, tsaka nakita ko po sa ibang bayan na nag-show sila, so nag-educate sila ng kabataan, pati na matatanda. Para sa akin yung snake is docile, docile sila, tapos matitain mo talaga. So depende na lang sa owner. Meron kasing owner na na parang to collect lang. Yung iba is to breed, to collect. So depende din sa owner. So yung is walang noise. Yung mga snakes, di katulad ng ibon, aso, may mga noise sila. Mga ahas po, depende, nasa once a week yung papakain ng mga keepers. Sa akin kasi po is once in a 15 days lang. More on rodents, chicken, tsaka yung piglets. Routine ko is every week nagsusok ako at tsaka nagbabas sila sa under the sun. So para makakuha sila ng vitamins under the sun. Sa routine po, yung daily, yung namin is weekly. Weekly po nagbabas ako once a week po ako, and then the soap for vitamin D para sa kanila. So need kasi ng reptiles ng vitamins galing sa sun. So yung reptiles, kung hindi marawan, babansot yan. Liliit na liit, saka hindi ko alam, baka mamatay. Twice or once a week, nililinis ko yung enclosures nila. Same lang po, handling lang. Kasi kailangan kasi ng snake is handling 3 times a week, so dapat i-handle yung mga ahas. So if nakakain sila like kay Fire, bawal to, baka isuka niya yung mga lahat niyang kinain kasi bawal talaga yun . At saka yung sa stage na magsished na siya. So once magpalit na siya ng balat, a day before, masakit talaga yung katawan nila. Para sa akin po, yung benefits is stress reliever talaga. Ito, handle na ng handle, so nakagaan ng loob. Para po sa mga newbie is i-check nyo muna or i-fit nyo muna yung lifestyle nyo if kaya nyo talaga, o check nyo muna ang background ng kukunin nyo, or check nyo muna kung gusto nyo ito, so papakain ng ganito, yung halaga ng ganyan, yung expenses nila, yung enclosures, yung cages, yung bins. So check mo muna if kaya mo talaga. Then seek an legit breeder or farm permittee talaga, kasi mahirap kapag walang papers baka maano pa kasi ng DNR. Once na bibili ka ng ahas, i-research mo muna i-check mo muna yung background ng ahas if tameable ba or hindi. So depende talaga yun sa nag-aalaga or keeper na anong type niya. If mag-aalaga ka ng snakes, ma'am, dapat nag-aalaga rin ng feeder nila para hindi ka maano sa gastos. So ngayon sa farm permit po ako kasi marami akong inalagaan na meron ng
aviary, may iguanas, snakes, tortoise meron po. Maraming salamat po mga kasambay. Muli, ako po si Cesar R. Arangues at ito po yung aking pet, si Fire at saka si Joy.